Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng GMA News. In-interview nila si General Manager Torre tungkol sa declaration ni VP Sara pagkapangulo 2028. Nagsalita na siya. Anong response niya? Ito. VP Sara, plano daw tumakbo sa pagka-presidente. Anong masabi mo? Uh, We're not political here, ha? Sa kanila. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question. Si VP Sara, plano daw tumakbo sa pagka-presidente. Anong masabi mo? No, talaga. We're not political here, ha? Sa kanila. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question. Ayan, no comment. Kaya lang, ano sa tingin nyo? Kung kayo ang nasa kalagayan ni General Torre, after all, yung ginawa niya kay Tatay Digong, ano, relax ka lang? Ito na, magkakatotoo na yung sinabi ni Tatay Digong nung nag-uusap na sila dyan sa airport noong March 11. Sinabi ni Tatay Digong, General Torre, magre-retire ka na. Alalahanin mo yung anak ko. Magpre-presidente yan. Oh, anong mangyari sa'yo pag nagpresidente ang anak ko? Di ba ganon? Kaya, makita nyo si General, ay, no comment, oh. But ito, opinion ko lang ha. Kung ako ang nasa kalagayan ni General Torre, medyo kakabahan ako. Anong mangyari sa akin dito? Oh, kalmado lang? Well, believe din ako, matapang si General Torre. May guts. So, alam niya na yan, napaghandaan niya na yan. Napuporsight niya, kakandidato ang isang Duterte at pinakamalakas na kandidato at kung magpresidente, alam niya na kung ano mangyari sa kanya. And I believe, may plano na rin siya. Anong gagawin niya? There will always be a day of reckoning. Kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kaya, ano yung kasabihan? Lintik lang, walang ganti. Bakit ba nagkaroon ng ganong kasabihan? Ano ba yung lintik? Ang pagkakaintindi ko lang ha, lintik, yung parang yung kidlat. Parang yun ang lintik. Hindi mo talaga magagantihan ng kidlat. Kidlat, pag team naman ka ng kidlat, paano mo siya magagantihan? Kaya lintik lang ang walang ganti. Hindi. But ito na ngayon. Oh, alam niya naman ang karakter ng mga Duterte, palaban yan. From father, itong mga anak. So humanda kayo. Kaya ngayong pag-declare niya ng presidency, ang ganda ng timing kasi nga, yan, tatalakayin na yung mga impeachment complaint laban sa kanya. Kaya ang galing ng pagka-timing. Wala na akong nakitang mas hihigit pa sa timing nitong mga Duterte, yung strategy nila. At according sa isang political strategist na si Mr. Lito Banayo, bago nag-declare si VP Sara 2 days ago ba yun? Kagagaling niya sa The Hague. Okay. So, noong 2022, tumakbo si VP Sara as Vice President without the blessing of his father. Ang gusto ni Tatay Digong noon, siya na ang tatakbong presidente, kaya lang ayaw niya. Noong panahon ngayon, hindi pa sila close. Yung relationship nila, there is something in between. Hindi sila masyadong nag-uusap. Kasi nga, sabi ni Tatay Digong, maldita yung Inday na yan, buang yan. Sa isang speech, bantayan nyo yan, maldita yan. Palaaway yan, nambubugbog yan. Dahil pareha silang malakas ang, yung leadership nila parehas malakas, kaya hindi sila masyadong magkasundo. So tumakbo si VP Sara as Vice President, pinatakbo niya ang isang Marcos Jr. as President without the blessing of his father. So anong nangyari? Na-realize na siguro ni VP Sara na tama ang kanyang tatay. Mas maganda pa rin makinig tayo sa wisdom ng mga nakakatanda. Kaya yung 2 weeks na nag-usap sila doon, siguro kung anong napag-usapan, political strategy na yan. Pagbalik niya, iyon na, declare na kagad na maraming nabighani sa timing.
hindi na na-surprise kasi expected naman siya talagang tatakbo. Dahil siya ang frontrunner. Kaya lang yung timing, ang ganda ng dating. Para mensahe, warning sa mga kongresista ngayon, it's either you go with me or go against me. The choice is yours. Botohan mo akong ma-impeach. Prepare for consequences. Mananalo ako sa 2028. I warn you. Oh. So ito, General Torre, yung mga group effort, ay humanda na kayo. Dahil nga, lintik lang, walang ganti. Ay, nako. Oh. Basta tayo sa mga... Si VP Sara, paano daw tumakbo sa pagka-presidente? Anong masabi mo? Ayun. People who reacted, 9,000 nag-react, 6,900 tumatawa. Sinong tinatawanan? Si General Torre. 1,900 lang ang nag-like. So, comments. Namutla bigla. Totoo. Rodolfo Pancrudo, palusot ka. Nads Alarba, kakak na. Edwin Vlog, natakot si Diwata. So, good luck, General Torre.